Lord, this is for you. Hi everyone, I'm John Francisco from Antipolo City. I remember it was Friday afternoon, April 27, 2012. Dumaan sa bahay namin yung titinda ng ube, and because sobrang favorite ko yung ube, sinundan ko siya at naabutan ko na lang siya na sa Bible study. I patiently waited for her at hindi ko na malaya yung sarili ko na unti-unti na akong lumalapit at nagsimulang makinig sa salita ng pastor. Nung araw na yon, tinanggap ko ang Panginoon, and from that day on, I decided to follow and serve the Lord. Hindi naging magdali ang naging journey ko sa pagsunod sa Panginoon. Naging sunod-sunod yung pagsubok. My parents got separated. Me and my siblings parted ways. Nawalan ako ng trabaho. Naiwan ako mag-isa. I remember this Bible verse saying sa Matthew 16:24, nung sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya, kung sino man ang nagnanais na sumunod sa Kanya, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa Panginoon. I failed to take up my cross. Kasi sobrang bigat ng cross na dala ko. Sobrang bigat, hindi ko na kinaya. And instead na lumapit ako sa Panginoon, I chose to run away to God. Tumalikod ako sa Kanya. Naging mayabang ako, sinabi ko sa sarili ko na kaya ko kahit wala siya. I failed to deny myself because how can I deny myself kung hindi ko naman kilala kung ano at sino talaga ako. Growing up, I'm always confused about myself. Nagsimula itong confusion na to dahil sa hindi magandang naging experience ko nung bata. My parents didn't know about this. At the early age of 6, I experienced sexual abuse. From someone that I look up to as Kuya. I remember he asked me to take a shower with him. And then, my greatest nightmare happened. Ninakawan niya ako ng pagkatao. Ninakawan niya ako ng dignidad. And I always ask God, bakit? Why me? Why I have to go to that place? I'm only 6. Is it because I'm weak and vulnerable? Or am I a bad kid? Growing up, nagkaroon ako ng galit sa Panginoon because hindi ko maintindihan bakit kailangan mangyari yun sa akin. And I'm also anxious to myself because I let myself be in that situation. And I'm mad at myself because I live my life in sin. Lumaki ako na hindi ko kilala ang sarili ko.
I live my whole life in fear. Fear of being rejected. Fear of being judged. Fear of being a failure. Kasi baka pag nagkamali ako, maulit. Baka pag nagkamali ako, mangyari ulit. I always envy those people healing their inner child by giving themselves the things that they don't have when they were young. Naiingit ako sa kanila kasi hinihil nila yung inner child nila sa mga bagay na hindi nila naranasan. Samantalang ako, ibang inner child yung hinihil ko. Still, makabuti pa rin ng Panginoon dahil hinayaan niya na makabalik ako. Hindi para sabihin na nagkamali ako, kundi para iparamdam sa akin na hindi siya nagbago. Na mahal pa rin ako ng Panginoon. I know na may mas malalim pang kahulugan itong Bible verse na to. Pero isa lang ang tumatak sa puso ko. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 16, everything is created by Him and for Him. Ako ay nilikha niya at para sa Kanya lang.